Go. May sabi ni Binibining Lungalong na bilang isang parte ng community, di ba kapag tayo ay, kung meron tayo, ay dapat din natin ibahagi sa panalisawa sa iba na nangangailangan dahil kung anong binibigay mong kabutihan sa kapwa, itutuloy niya na ating Panginoong Diyos. Diba? At anong aral ang natutunan mo sa ating kwento? Paano mo may lalaman ang mensahe ng kwento sa mga isyong panlipunan sa kasalukuyan? Na naman sa kasalukuyan. Meron bang tayo sumagot? Okay, Kapitan. Nice sumagot ni Kapitan. Anong aral?
ng ating mga gobyerno. Dahil siguro, mahirap talaga kasi solusyonan ang kahirapan kasi ano din siya, meron siya, nakakuha na ganit siya sa life na nandun dapat mahirap, nandun dapat mayaman. Kasi kapag kung iisipin din natin, kapag bantay-bantay lahat natin mayayaman, wala nang magsisikap na mag-alim ng mga pagkain. Pero sa kaisipang iyan ay nakakalungkot din dahil ang ibang mga tao hindi nila pinili na maging mahirap din at maging nasa pinakababa ng nasa laylayan. Kaya isa din doon ay, di ba, napapaisip din tayo na wala kang pamilya na si Kalateban at sinabi din ni Binibining Caballero na mag-isa na lamang ang kanyang kapitbahay sa kanyang kumot kaya namatay at hindi na nalaman na namatay ng alam. Or same siya sa ating story karon. Di ba napapaisip din tayo ng mga ang matatanda nito ay wala pang nagmamalasakit na kapamilya, wala pang mga anak na nagmamahal. Di ba nakakaawa yung mga matatanda? Kaya siguro ang isa din sa ating mga problema sa ating kasalukuyang problema ngayon sa tilipunan ay kakulangan ng mga facilities din sa mga home for the aged, mga pekuan ka lang. Di ba sa other countries, pagka maunang 80, 70, may ibang mga kapag-anak na doon din nila malagaan dahil nagawin sa mga sitwasyon na meron sila sa piling mga pamilya. Nilalagay nila sa mga facilities kung saan inaalagaan talaga ang mga, di ba? O ang inaalagaan talaga ang mga matatanda. Kaya nakakaawa lang at nakakalungkot na umaabot sa sitwasyon ito dahil sa kahirapan na umaabot sa sitwasyon ito na namatayan na ang suki ng ngayon ay tapos na tayo sa ating damdamin ay alamin na natin simulan na natin ang pag-isuri ng ating kwento. Tungkol sa may akda, hindi gaano kilala ni Daniel Tala tungkol kay Elden Mundo dahil kahit na magsaliksik kayo sa internet, sa Google o sa marami pang mga content, dilagay siya, hindi mo napagkita ang kanyang mga akda. Like mag-search ka about sa unol sa madaling araw kung sa mga kapaskusan. Yan ang lumalabas. Tapos kung magsasaliksik ka rin ay walang gaanong impormasyon tungkol sa kanya. Kaya subalit ang kanya akda ay may malinaw na sumasalamin sa lipunang Pilipino noong panahon ng batas militar. Isa siyang kanunulat na tumatalakay sa mga isyong panipunan, particular sa kahirapan, diskriminasyon at ang paglalimot ng lipunan sa mga nasa lalayan. Di ba iniisip? Nakikinig pa ba ang lahat? Yes po! Di ba iniisip ni Elden Mundo na ang biyayang pinagkaloob sa kanya ng may kaban na marunong siyang sumulat ay ginawa niya itong isang instrumento na paghuhugutan niya na may palaganap ang mga isyong panlipunan, mabigyan ng solusyon o kanyang mga opinion sa pamamagitan ng malikhaing pagsulat ng mga kwento na nakamaloob ang mga isyong kahirapan, particular na diskriminasyon, pagkalimot ng lipunan sa mga nasa laylayan. Ang pangunahing paksa ng ang kahirapan at pagwawalang mahala ng lipunan sa mga mahihirap. Ito ay pagtalikod na ng mga tao sa mga mahihirap. Pero kapag mayroong kilalang mga mayayaman doon, may iba na sumisip-sip na lang. Mga lamok, sip-sip sa mga mayayaman, hindi na tinutulungan yung mga mahihirap. Dahil ano bang may babalik ng mahihirap sa kanila? Pero di ba kahit nasa mga bukid, di ba napapansin nyo kapag pagkaatong sa mga bukid-bukid, kung sa panakabuhat na gamay na kabalay, buhat na dyan sa bawang mga ano, buhat na nila, di ba? Ihawan dyan mo buhat ang pagkapi. O di ba na, napapaisip din tayo, labi na talaga yung mga selebrasyon, may mga kabaan-anak tayo kapag hindi ka mayaman, papa, hugasan ng kagkuan, mga plato, anan, yan, inupan po dyan, hindi ka-invite on. Pero hindi nila naiisip na yung mga mahirap nilang kamag-anak ay sila mismo yung tumutulong sa pag-asikaso, sa pagluto, sa pugas, di ba? That's something to be grateful about. Kaya tayo po masalamat sa kanila at hindi dapat natin sila tinatrato na mas mababa pa sa atin. Mga tauhan na dyan na at natangian nila sa kanila, bali sa mga ng bibi, mahirap at miseryoso, pagkaman hindi nagsasalita, may papakayag ng kanyang damdamin sa pamamagitan ng kanyang kilos.
kahirapan. Di ba nasasalaysay doon na mismo ang bata? Tapos kapag nagtatanong siya, ay, maganda ba na kapag may batang nagtatanong, ka na yung mag-curious sa isang kabata kay sinasabihan na lang na hindi mo maunawaan na si bata ka pa. Di ba mas mabuti na kapag bata pa ay hinuhukong na natin kung paano sila mag-isip. Kaya kung ano yung word kuan, the wisdom, ang wisdom na yung ihata, ang kaalaman na yung binibigay sa isang bata ay mismo kanyang babaunin sa kanyang paglaki. Kaya nahuhuli siya mismo sa ating mga tahanan. At sunod naman yung ama, sa practical, limitado ko na lang sa kahirapan. Sa tingin ko, ang kanyang ama ay parang nililimitahan niya kung paano mag-isip ang isang bata. Di ba? Makain ka nga, mas maayon pa man ang bata mag-isip, kaya mayroon siya nga sa mga chismo sa pananaw niya, parang hindi naman talaga na mayaman si Kateban. Inisip niya na si Kateban na isang siling mahirap naman na maganda, diba? Na kailangan na tulong. At yan, may mas malalim na pananaw dahil nasa kolehiyo na. Kaya bilang mga nasa kolehiyo na, nakakapag-aral na meron ng mga inovasyon, nalagay natin itong gamitin upang makapagbigay tayo ng mga kaalaman, mga lessons in life na pwede na to na maaari natin maibigay sa ating mga nakababatang kapatid o maging hindi natin kapatid o kaya mga nakakasalamuhan natin araw-araw. At mga chismosa, sumisimbolo ng mapanuking lipunan, hindi ito mapanuking. Mapanuking lipunan na mabilis humusga, mabilis humusga, pero mababaw ang pakialam sa tunay na suliranin. Or sila galing babawra kayo ng tubig. Okay, kung ano lang nakikita nila, tapos ginagawa lang naman na kwento. At ngayon sa mamay, inilarahan ang pag-unang aso ng misteryong buhay ni Kateban. Sa gitna na may inilarawan ng gawain ni Kateban, observasyon ng banat ang pagkatilas na kumakain pala siya ng kaning bawal, nasukulan, nawawalan si Kateban, at natagpo ang patay sa kanyang bagong garis. Yung galian ay tao laban sa lipunan. Ang pangunahing galian ay ang pakikibaka ni Kateban sa lipunan, hindi tumutulong at puno ng paghuhusga. Tao laban sa kalagayan, laban sa kahirapan, gutom at kawalan ng puso. So, isa rin ito sa video na napanood sa TikTok, no, na masasabi dito na halimbawa ng kahirapan dahil merong nanay, matandang nanay, na naglalabas siya buong araw para lang makakita ng pera, tapos ang binigay sa kanya ay Ovaltine na expired. Napanood niyo ba yan? Yes! Ovaltine na expired ang ihatag siya. Di ba? Nakakalungkot at nakakaawang sitwasyon dito na kahit na matanda na siya, ay nagtsatsaga, nagsisika pa rin para makakain, para makasurvive for sa life. Pero meron talagang mga tao na napakasama talaga ng mga ugali. Pero, meron tayong sabihan ng karma gets its way back. So, makarma din sila kaya hindi kasi ito mabuting gawain. Forma at estilo. Anyong tuluyan na ikinikwento, realistiko, kapamasilan may bahid ng sosyal na komentary. Diba? Realistiko naman ito dahil nagsasad ito ng mga totoong nangyayari sa ating lipunan kung ito'y sumasalamin sa ating lipunan ngayon. Tapos, estilo na tayo gamit ang positive spelling sa kumbatang nagabag sa lesay, punto per punto. Kasi kung ano ang gusto nakikita niya ay sinasalaysay niya mismo sa kwento. Kapag nato, simatikong kahirapan, may sining ng simbolismo, aso, ungol, kaning baboy, barang-barang. Pero bakit napansin na parang ang ungol ng aso ay hindi lang sa pagdadalang natin, pamamaalam, pagkakalungkot dahil namatay ang kanyang kaibigan, ang kanyang amo na si Kateban. Pero ang alulong ng aso, ang ungol ng aso sa madaling araw ay parang ito ay sumisimbolo sa hustisya sa pilipunan. Para ang aso sumisimbolo sa hustisya na kahit man sa madaling araw, sa hapon, maging sa gabi, maging sa umaga, ay patuloy pa rin itong umaalulong dahil ang hustisya ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. At ang una sa ipagdalang natin pagbilang panagawin ng 6 September hindi pantay. Bagong-bagong simulo ng kahirapan ng pagkakalimutan ng lipunan at kaning baboy, sumisimulo sa mundo ng lipunan na siyang pinagkakalisya ng
dili din siya, that is not something to be grateful about. Dahil hindi dapat tinitignan sa, yung tayo ba, pagtanga, wala ko karanasan na, dapat mag-isalamat yung ko, wala ko karanasan na, pero dapat ikuan ba, mag-recovery ko na, dapat grateful ko. Mabuti naman na maging grateful, pero dili na mo galing ikumpara yung sarili na, bigati dili ko pa rin sa ila, anagay na ko, di ba? Dapat tinitignan mo pa rin na, hindi mo sila tinitignan na mabawa pa rin sila. Kahirapan tema, kahirapan bilang bunga ng sistematikong kapabayaan, mawalang pansin ng mga nasalaylayan, pagkamatay ng dignidad ng tao, kailan matatapos ang pag-ungol ng kahirapan. Yun ang sinasabi ko kanina na ang ungol ay sumisimbolo sa justisya na hindi nakakamit ng mga mahihirap. Pero kapag di ba, mga mayayaman ay nililitis agad ang kaso, di ba? Meron din nakaka-bill out na tayo. Nakakuha mo itong balita na may sagasaan sa Naiya Airport, di ba? Nakabill agad. Yung bata na namatay tapos OFW ang iyong papa, ihatid lamang sa terminal tapos nagpapaalam na imbis na ang papa ang papaalam upang pumunta sa ibang bansa nagtrabaho, mismo kanyang anak ang nagpaalam. Hindi na nagpaalam ang kanyang anak dahil nawalan ito ng buhay dahil lamang sa kawalang walang at kapabayaan ng mga tao. Isa rin sa problema doon isang problema doon kasi yung gobyerno hindi naayos yung mga barricades. Kung kaya yun na makikita mo sa driver na talagang nalulungo siya na makita na meron siya na sagasaan at mapailalim pa sa ang bata sa ilalim ng kanyang kotse kahit napalalang siya. Tapos kahit na itanggalan siya lisensya, hindi na may babalik ang buhay ng bata dahil sa kapabayaan ng gobyerno at siguro maging sa kanya, meron din siyang kapabayaan. Pero makuha po nga, ang bata ay nais na magkamit ng justisya, pero kahit na ipaglaban nila ang justisya, mahugutan na din ang bata, hindi na mababalik ang buhay ng bata. Kaya, ang kahirapan mismo ay magsisimula sa atin, pero ang kapangyarihan ng pagbabago ay mismo sa ating mga gobyerno. Kaya kailangan natin na bumuto ng matalino at bumuto ng matalino. Diba? Nakasulat ito ng panahon ng batas militar na 1980 kung kailan hindi ang kontrol ng pamahalaan at lalong lumawak ang agwat ng kayaman at hirap. Una ito ng simbolismo ng panunupil at pagkalimot. Diba? Kanina ay sa portion ni Ma'am Nata na talakay natin ang pinilakay ni Pilipining Senado ay ang state of war. State of war ay mga karanasan ng mga tao sa taon noon ng panahon ng Marcos regime kung saan mayroong batas militar sa dito ay di ba nakarinig din kayo about sa issue ng Notibon? Alam niyo ba yun? Notibon? May Notibon? Feelings? Sabi nila ay napakagandang aksyon na binigay ng panahon ng Marcos, pero commercial bare minimum. Kaya nga nung panel mahatag sa mga makalansay ng mga lawas sa mga bata, di ba? Makikita talaga natin na hindi lang sa pisikal na hindi lang sa kalagayan nila, estado nila sa buhay, kundi magkikita mo talaga maging sa mga bata, sa pisikal na antas nila ay dukog gani, lalo nagpapagdukog. Yan, bigyan ito ng pamahalaan na lalong gumawa ang awat ng maya at nagpapagdukog ito ng mismo ng panunupil at pagkalimot. Pagkalimot sa mga pinanas noon ng mga tao sa batas militar. Nakakalungkot lang isipin na kahit na napakadami na ng mga informasyon, makikita naman natin sa internet, mga informasyon, maging sa magazine, mga balita na na-publish noon na marami lang karanasan noon sa mga tao na nakaranas ng mga pang-aabuso, panunupil, pagtama sa mga karapatan, di ba? Pero para sa ilan, para sa ibang mga tao ay mayroon sila nga, i-vote na mo si Marcos kay walang, but it doesn't mean wala mong ka-experience, pag sa walang bahala ng ninyo ang kuan,
mismo ang mga karanasan ng mga tao. Meron nga mga babae na ginagahasa, di ba? Meron na mamatay, kaya kung nag-ingon ni ma'am, nga namatay na lang daw, kaya butang dito, niingon na din, MBA. Pero sa karon, drug history repeats itself. Kaya marami ding mga, sa mga journal natin, mga journalists natin, na kapag palagay maka-free sila nga, ina-atake sila, pero hindi talaga sila ina-atake. Ang journalism, meron silang creed or meron silang batas na sinusunod din na dapat na hindi bias. Kung ano ang kailangan nakukuha information ay yung talaga ang kanilang binibigay sa masa. Pero siguro ay kanang word na ka, kulit, kanang word ba kanang kulikot, sana. Inakulikot ang kinikulikot ang mga utak ng mga tao, ng mga vloggers, mga content creators, uminom sila nga, dapat hindi talaga natin na anong pinagkakatiwalaan ang news outlet ngayon dahil pag na lang mga bias. Pero di ba hindi nila naiisip na kapag ang balita ay ayaw nila, tapos ngayon din sila nga fake news, di ba? It's their own biases po. Kaya ang balita mismo ay nakabatay sa totoong mga impormasyon. Tapos kapag ikaw na manonood o nakikinig, sasabihin mo nga, bias man lang, di ba na mo akong gusto? Diba? Sino ang bias dyan? Ang journalismo o ang ikaw na may sariling opinion? Hindi mo matanggap-tanggap na ito pala talaga ang katotohanan at hindi mo isa ng vlog, isa sa at kung paano ang mga bata yung building na mumulat sa katotohanan. Dito silang gamit, dumadami sa puso ang paghirap ni Caldera at ang kanyang pagkamatay na rin ang pagtatapat ng katapatan ng kanyang aso. Diba, habang binabasa natin ngayon, napapansin na, sinabi na ni Edward. Diba? At sige, son, wait, try. At sige, kasi, meron itong isa sa isip at damdamin na kahit na ito ay simpleng kwento lamang, na may nakapaloob ng mga istorya ng mga hindi totoo mga karakter, ay napagpupunan natin ito ng mga aral na meron natin gamitin sa ating araw-araw. At sa tulong na rin sa theoretical na tulog, ang tayo ng pamalitan na kaya ng individual, kateban, sa lipunan kung paano yung estruktura ng lipunan ito niya, politika, kultura, ay may epekto sa kanyang buhay. Ang unang sa madaling araw ay isang mapanikhang salaysay ng kalagayang palipunan sa ilalim ng batas militar, isinasalaysay sa mata ng isang bata ang kalunos-lunos na kalagayan ni Kateban, isang mahirap, pipi, at tila limot ng lipunan. Sa huli, ihahay na kwento ang tanong hanggang kailan magpapatuloy ang mga ungol ng kahirapan. Diba, very short one, it gives us something to think about. Like, palagi mo siya, palagi itong, di ba siya nga, na nalaman ko